So mga kaibigan, ito na yung ating ito na yung ating mountain bike, no. So this is a Sagnit Crazy Boost, forma at gaan. So this is a size 29 medium. Meron siyang butas dito. Yan yung galing sa kasi this is a ready to dropper post, tapos dito siya lalabas. So ang gamit nating seat post dito is 31.6 Pops Pro. Ayan. Up spacing niya is Boost. Pero yung hub natin is Pops Pro 3 na micro spline, 6 poles 3 teeth, tapos siya, may adapter lang tayo nilagay. But threaded bottom bracket with the Shimano SLX direct mount chainring. What's up guys? Magandang gabi. No, so meron tayong bagong episode na naman ng vlog natin. So mag-bike check na naman tayo ng ating mountain bike, no. So naisipan ko rin kasi mag-bike check ng mountain bike. No, kaya aanin ko rin sa inyo at papakita ko sa inyo yung mga parts ng ating mountain bike. Ito yung lagi nating ginagamit pag may rides tayo, puntang MOA, Quiapo, UP, Wawa, sa Montalban, or kahit sa or kahit sa Tactac Antipolo, no. Bago tayo magsimula sa ating video na to, don't forget to like, share, subscribe kayo mga kaibigan. Click the notification bell, comment down below, and like the video. Malaking tulong sa ating channel yung mga ganyan. Tara, samahan nyo ako dito ngayon sa ating wool bike. Papakita ko sa inyo yung mga pyesa na mga nakakabit sa ating XC mountain bike. So mga kaibigan, ito na yung ating ito na yung ating mountain bike, no. So this is a Sagnit Crazy Boost. Itong frame na to is ito yung napili kong frame kasi talagang siya, talagang may meron siyang forma at gaan. Kasi mas maganda itong frame na to kaysa dun sa frame natin dati. Yung frame natin dati is nabenta na pala. So shoutout pala kay Kuya Butch kasi nabenta na yung frame natin dati. So ito mga kaibigan, itong frame na to is may siya, may forma at gaan, no. So ang forma na ito is ito yung mga ito yung isa sa mga nag-trending din to sa sa mga social media kasi meron kasi itong pinagayaan itong frame na to. So alam niyo na yung kung ano yung pinagayaan itong frame na to. So this is a size 29 medium. Ayan, medium yung frame na to. Ayan, Hydroform Alloy Supreme Ultralight Design. So ultralight, big sabihin na yan, magaan. Tapos hindi siya masyadong hindi siya fully internal. Internal cabling lang siya. Meron siya ditong meron siyang butas dito. Yan yung galing sa kasi this is a ready to dropper post, tapos dito siya lalabas. Yan. So yung dropper post siya siguro I think dito na. Ito na kakabit yan. So lalabas yung kable niya rito pag ganun. Paikot papunta dito. Ayan. Yung dropper post pala mga kaibigan, ang purpose pala nun is kapag meron kayong inahon na babalik kayo papaba, pwede nyo babaan yung upuan nyo kasi minsan nakakatakot din kasi lumusong ng mataas yung upuan. Kasi sa mga ganitong seat post kasi is hindi siya dropper post. So ang mangyayari dyan is magluluwag pa kayo ng allen or quick release, no. So ako kasi dati naka-quick release ako pero ngayon naka-allen na lang ako. Kasi mas gusto ko yung allen kasi mas secure yung higpit nun. And pag huminto na yung allen, ibig sabihin mahigpit na. So ang gamit nating seat post dito is 31.6 Pops Pro. This is a 400mm yung haba nung seat post. Tapos naka-dual lock na yung seat post nito. Ayan. Kaya yan yung napili ko kasi medyo mas mas mahaba. Pero anyway, may papakita pala ako sa inyo mga kaibigan, no. So yung tito ko pala mga kaibigan, meron pala ditong CTTO na seat post 31.6. So haba daw nito is 450. Ayan 450. So parehas lang to dito sa lapad nung seat post natin, kaso mas mahaba to. Ayan, yung mga mahilig magtaas ng seat post dyan, mas kailangan nyo to. Kung naka 31.6 kayo, binibenta daw ng tito ko tong seat post na to. Baka may gustong palit ng seat post dyan na mas mahaba.
Ito, mag-comment lang kayo sa ano natin. Comment lang kayo sa ating YouTube channel. Baka magustuhan nyo yung seat post na yan. Hindi siya dual lockout pero all good siya. Alo yan. 450 yung haba, 31.6. Ayan. So, balik tayo sa frame na to. This is crazy boost. So, ibig sabihin boost is boost type yung hub spacing nito. Ayan. Hub spacing niya is boost. Pero yung hub natin is Pops Pro 3 na micro spline. 6 poles 3 teeth. Tapos, ano siya. May adapter lang tayo nilagay para maging compatible yung ating hub sa frame. Tapos, dito naman sa ating hub sa harapan is Cruiser. So, nagpalit tayo ng Cruiser kasi boost type tong hub na to para tugma na dito sa boost natin na port na RockShox Recon. So, this is a RockShox Recon 130 travel 32 stanchion airport. Boost type through axle siya. So, airport na to kasi dati gamit natin is coil type na port, mabigat na talaga. Naka Pops Pro 3 na headset. So, this is a ayan, 44.55. Ayan, 44 dito, 55 sa baba. So, tapered. May badge na ng Sagmit dito. Ito yung color na gusto ko kasi kahit magasgasan siya, hindi halata. So, this is a clear coat lang yung nilagay rito. Naka raw finish pero naka clear coat, no. May nakita pala akong ganitong frame sa DJ Cycle dito lang sa Marikina. Sayang kasi meron pala silang ganitong frame na small, kaso hindi lang raw. Color siya. Kasi ang Crazy Boost kasi na Sagmit is may combination ng mentol yata yun and color white. Tapos ito na, yung Pro. Kung nabili ko itong Sagmit na to kay Pops Jason, so automatic meron tong 5 years warranty. Ayan, cover nila yung 5 years warranty. Tapos ang handlebar natin is Pops Pro 2 na handlebar. This is a relax position. Ayan, relax position yung tong handlebar na to. Pops Pro 2 na stem natin, no. So tugma siya dito. Headset, handlebar, stem, Pops Pro. Ang ating handle grip is Pops Pro 2 din. So this is a inikpitan pa to ng allen para hindi agad basa-basa lumuwag. I'm a fan na ng ganitong handle grip kasi mas ako dito. Mas compatible ang kamay ko rito sa mga ganitong maiksi lang na handle grip kasi masanay ako sa mga handle grip na ganito pag mountain bike ang dala natin, yung may mga cambio. Bakit? Kasi meron kasi tayong shifter, may preno pa tayo. So usog ng konti lahat yan ditong dalawa kapag mahaba yung ating handle grip katulad sa BMX, no? Mga kaibigan pala, ang ating Pops Pro dito na brand is yung Pops Pro 2 nila na rim. So this is a Presta valve, 32 holes yan, alloy. Ang lapad ng rim ito is 28. So this is a Presta valve. Tapos Pops Pro 2 din na na Rayos. I think Pops Pro 1 yung Rayos ito. 32 holes yan. Yung sobra nito I think nandun sa taas, nakatago lang. If ever na baka bigla tayo maputulan ng Rayos, meron tayong reserba. Ang ating saddle is Pops Pro 2 rin. Ayan, Pops Pro 2. Ang ating seat post is Pops Pro 2. Ayan. And yung ating rotor is Pops Pro 2. Ayan. Or Pops Pro. So this is a Pops Pro na floating rotor, 160mm. Yan. Tapos nakasepal tayo na water bottle and bottle cage. So this is a single bottle cage lang to. Pero I think ayun, dalawa lang talaga yung niya. Dalawa lang yung tornilyo niya. So wala na siyang adjustan. Ito yung frame na to is made in Taiwan, mga kaibigan. Threaded bottom bracket with Shimano SLX direct mount chain ring. Ang ating chain is Shimano. Ayan, 12 speed, 30 teeth lang, no. So nagbawas tayo ng ipin. Ang ating chain is KMC, pang 12 speed. Nabili natin sa Celerity yan, kay Virgo. Tapos ating RD is Jore Shimano, 12 speed.
So dito na lumabas yung kable, no? So naka-external pa yung kanyang kable dito. Ang kanyang pedal is Sagmit na silvering, galing kay Tatay Felix dito sa atin. And I think nabili ko yata to 750 yata. Tapos ang ating shifter is Shimano Jore din, mga kaibigan. Yan. Pero ang pinakamalupit dito is ating rotor is naka Shimano I-Stick rotor. So this is a 180 mm, naka-adapter lang tayo, floating rotor yan. Subok na natin yan, matibay yan, and makapit talaga sa yan, sa paggamit ng preno natin. So both 160 na Pops Pro and Shimano na 180 rotor is naka-floating rotor tayo. So nagano tayo, mga kaibigan, na floating rotor tayo kasi mas mas makapit kasi yun. Yun nga, sabi ng iba mas makapit daw. Pero yung brake pad natin is ng ating Shimano M6100 is hindi pa napapalitan yung mga brake pad. Dahil nga yung brake pad nito is hindi pa naman ganun laspag talaga. Kasi hindi naman ako bike from work, no? Kasi medyo malayo trabaho natin. So ang gamit lang natin is motor lang everyday. So tara, bike check pa tayo dito. Meron pa tayo hindi natatalakay. Tapos ang ating cogs is Shimano Jore, kasi ang hub ko is microspline. So pag sinabing 12 speed ng Shimano is dapat ang hub mo is microspline. Kasi yung iba naka hyperglide lang yung pre-hub. So gagamit ka lang ng mga ibang brand ng cogs. Ayun. So yung mga pre-hub body na hyperglide is compatible siya with 8 speed to 13 speed. Yung 13 speed na hub is, ang alam ko lang is meron lang doon is si Pops Jason, which is yung Pops Pro 1 nila na version 1 to version 5. Kasi yung alloy na pre-hub nila is pang 12 speed lang daw. Tapos ito giant na chain protector. Ang seat clamp natin is Mountain Peak. Ayan, Allen type. Ang Allen na ito I think size 4 o size 5. Ito naman, taillight natin is Rock Bros. Ayan. Ano pala, Ragusa na na fender sa likod. So dito lang siya iniikot. So kung gusto mo mag-adjust, okay lang yan. Ayan. Ayan yung saddle natin na Pops Pro, ito napakaganda, di ba? Honeycomb design daw ang tawag dyan, sabi ni Pops Jason. So ito na yung ating bike, mga kaibigan. Sana nagustuhan nyo itong video natin bago sa ating panibagong episode. Ang estimated ko sa mga ganitong bike is mahigit na rin to, mahigit 25,000 kasi syempre tayo pero kasi tayong mga na-upgrade dito, yung fork, yung brake set, I-Stick rotor, yung hub sa harapan, and actually SLX. Syempre yun yung isa sa mga nagpaganda rito, and also the Shimano Jore na microspline cogs. Kasi magkano din presyo ng mga ganyang cogs is nasa around 5,000. Pero ngayon aalamin natin yan sa mga susunod na vlog natin kung magkano na ba ang cogs na ganyan ng Shimano na M6100. Kasi M6100 ibig sabihin ng Shimano Jore to Shimano XT. Kasi yung SLX is hindi na alloy, hindi na bakal yung niya, pinaka-cogs sa pinakamalaki. Alloy na. Yung XT naman dalawang alloy. Yung sa 10, 11, 12 speed, yun. Sa SLX naman dalawa. Tapos dito naman sa Jore is puro bakal. So matibay naman yan dahil subok yan, Shimano yan. Ito na, hanggang dito na lang yung vlog natin, mga kaibigan. Sana meron kayong mga nagustuhan dito sa ating video na to. Sa mga sa mga nagbubuo pa lang ng bike or nagbabalak pa lang magbike, much better magbuo na lang kayo ng bike. Kasi minsan kasi may mga gusto na kasi agad buo agad yung bike na bibili nila, pero much better magbuo na lang kayo kasi nasa puso nyo kasi yung pyesa na pipiliin nyo. So mas okay yun kasi nasa puso nyo yung bawat pyesa na gusto nyo bilhin. Kasi ngayon mataas na ang gas ngayon, nagmahal na ang gas. Marami sa atin na nagbabalak na magbuo ng bike kasi sa mga viewers natin or sa mga kababayan natin na
na mahilig magbike. Siguro iba sa kanila is malapit na naman yung trabaho. Kaya napili na lang nilang magbike at least, di ba? Nakapag-exercise pa kayo and na-save pa natin ang ating environment. So mga kaibigan, ganito na lang yung vlog natin. Maraming salamat.